Magandang araw po sa inyong lahat at magandang hapon din sa iba't ibang panig ng mundong ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga manonood. Magandang araw, magandang hapon po sa inyo. Huwag pong kakalimutan sa video na ito, pag-uusapan natin etong si Marcos. Sumuko na sa baha. Yari, no? Pero i-like nyo po itong video na ito. Pagpasok nyo pa lang, like nyo. And sana sa mga hindi ko pa po subscribe po kayo dito kay Coach Oli dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. O yun, wag po kakalimutan, like and subscribe. Ang mga pag-uusapan natin, Marbil, kinunsinti pa ang mga adik. Talaga namang ang gobyerno na ito, talagang parang teamwork sila. Sa Kamara, sa Senado, parang tapos ito pang si Marbil, kinakampihan ang mga adik. Sinisimulan na po. Tapos itong tungkol sa baha, wala nang magagawa ang gobyerno natin. Tiisin nyo na lang. At ito, yung impeachment kay Sara. Bawal nang lumabas nga ba si Sara ng bansa? Binabantayan na ba sa airport si BP Sara? Yan po ang mga pag-uusapan natin ngayon. So hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik. Dediretso na po tayo sa ating balita. Ang drugs kasi based sa economy natin Ang drugs... Eto ipagtatanggol, pakinggan nyo mabuti, ipagtatanggol ni Marbil ang mga adik. At tingnan nyo, PNP crime rate data. Kinumpare, parang ito ay pagkukumpara nung panahon ni PRRD. 2016 to 2018, 217,000 ang krimen. July 2022 to 2024, 83,000 lang. So sa madaling salita, nung panahon ni Marcos, ipinagmamalaki nila bumagsak ang krimen. Bulahin ninyo, lelang ninyo. 'Di ba? Kitang-kita naman sa daan. Yung dawin yung ipagtanggol ang mga adik, magkakaroon ng kumpiyansa ang mga adik. At paglaganap ang mga adik, hindi po pwedeng mababa. Siyempre, kwento nyo yan Ang daming survey, tumaas ang trust rating kay Martin at saka kay Marcos. Tapos si BP Sara bumaba. Samantalang minamahal ng taong bayan ng mga Duterte. Kaya nga iniipit ninyo Iniipit ng Kamara itong si BP Sara at ang mga si PRRD dahil alam nila malakas. Kung totoo yung mga ratings na pinapalabas ninyo, hindi sana kayo concern. Ang daming problema ng bansang ito. Si Marcos walang ginagawa. Hinahayaan niya yung mga kampon ni Martin diyan sa Kamara na habul-habulin ng mga Duterte. Bakit? Dahil alam natin ang totoo. Malakas ang mga Duterte. Alam natin. Kaya yung mga numbers na pinapakita ninyo, walang naniniwala dyan. Baka kayo lang, si Marcos, si Martin, yung mga kampo ni Martin dyan sa Kamara, ikaw Marbil. Siguro si Torre. Kayo na lang naniniwala dyan. Pero tingnan ninyo ang taong bayan. Ang mga DDS hindi concerned sa inyo. Bakit? Alam namin mahina talaga yung kampo ninyo. 'Di ba? Kayo, alam nyo malakas talaga si BP Sara. Kaya hindi nyo tatantanan si BP Sara hanggang 2028 dahil ang gusto ng gobyernong ito, ang mauupo ay si Martin. Pero alam ng lahat malakas si Sara. Huwag nga tayong magbulahan. Yung mga tao dito, just remember, bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Tingnan mo ito ay justify niya. Papasok na tayo sa compromise. Pinapakita, ito yung pagsasalita nito, parang si Abalos, yung tono niya, parang si Abalos, napapansin nyo na ba? But anyway, sino ba yung gumagamit ng droga? Remember, hindi sila addict. Hindi sila addict. Ano yung nagdodroga? Anong tawag doon? Santo. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga
Ayoko na. Yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, Gising ka. nadadagdag ka. Tinan mo? Ha? Kinonsinti pa. None other than Marbil. Sa taas ng posisyon mo, ikaw ang pinakamataas na posisyon dyan. Ikaw pang nagkonsinti sa droga. Remember, sabi niya, yung mga addict na hindi niya gusto maging addict, kaya namang nagpapadagdag ng oras. So, halimbawa, siguro tinutukoy niya rito yung mga kailangan gising. Halimbawa, yung mga sa call center, yung mga bus driver. Siguro, yan ang tinutukoy niya yung kailangan gising sa madaling araw. Siguro, yung mga pulis na nagbabantay. Diba? Kailangan gising sila. Alerto sila. Anong ginawa mo, Marbil? Binigyan mo sila ng lakas ng loob tumira. Iyan po ang nagiging problema natin sa gobyerno ngayon. Pinagtatanggol natin yung mga adik. Instead na pinagtatanggol natin yung mga nabiktima ng mga adik. Sino pinaiimbestigahan ninyo? Yung drug war ni PRRD. Gusto rin imbestigahan sa Kamara. Imbis na pinag-iimbestigahan ninyo, ito mga adik na ito. Dapat mahinto ito sa bansang Pilipinas. Alam mo, sir, especially mga kapulisan, tayo nagtutulong-tulong lahat. Ibuhos natin yung buhay natin na masolusyonan na natin once and for all. Maalis ang adik sa Pilipinas. Bakit ganyan naman ang iyong rason? Bakit naman napunta ka sa ganyan, sir? Ba't ganyan na sinasabi mo? Yung tono mong yan, dadami ang adik sa atin. Ay, hindi ko inaano yung mga bus drivers. Ay, hindi. Provincial yung bus na hawak ko. Kailangan, kailangan sharp ang utak ko sa pagmamaneho. Di ba? O halimbawa, tanungin kita, excuse pa rin ba yan sa presidente maging adik? Sa vice president, excuse maging adik? Sa mga senador, excuse ba maging adik? Sa congressman, excuse ba maging adik? Di ba? Wag po natin ipagtanggol ang mga adik. Maawa po tayo sa bansang Pilipinas. Pagka ganyan-ganyan ang tono ninyo, wala, maraming mamamatay na tao dahil tataas ang crime rate. Wag na po tayong magbulahan. Yung realidad lang ng totoong nangyayari sa kalsada. Hindi yung numero ninyo. I mean, tingnan nyo ang tono ng gobyerno ngayon. From the legislative to the executive, pati sa police. Pinagtatanggol ang adik. Ano ba naman yan? Diba? I mean, you cannot blame the people. Yung tono mong yan, aminin mo man or hindi, totoo man or hindi, we cannot blame them kung ang iisipin namin, pinagtatanggol nyo mga adik eh. Tingnan nyo mga pinaggagawa ninyo. Tingnan nyo mga litanan ninyo. Mahalin po natin ang mga Pilipino. It's about time. Nagkakaisa tayo. Tulungan po natin ang leader natin na susugpo sa droga. Alam mo, meron akong sasabihin sa taong bayan, ha? Yung mga tumatakbong mayor sa inyong lugar, yung mga tumatakbong congressman, yung mga tumatakbong konsihal, i-encourage nyo, bukod sa hihingin ninyo yung plataforma, ready ba kayo magpa-drug test? Para asugpo na natin itong problema natin. Dahil we belong in a generation, we belong in a government na kinukonsinti ang mga adik. Hindi po maganda yan. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayong sigurado eh. So, ayan, ibig sabihin, pagka per ora ang trabaho ninyo, okay? Intindihin natin. Mag-addict kayo kasi per ora kailangan, ha? Kailangan, the top of our priority is yung kumita tayo. Regardless kung mag-addict tayo or hindi. Ganyan lumalabas ang tono mo, totoo man or hindi, aminin mo man or hindi. Hindi po dapat ganyan ang tinuturo natin. Dapat ang tinuturo natin sa kababayan natin, ang priority natin ay maayos na buhay, maayos na
karakter. On top doon sa kikitain. Di ba? Dito prioritize. Sige, kung compromise tayo. Unawain na natin. Sige. Pag perora ka, mag-unawaan tayo. Tira ka na lang. Kasi kailangan ng pamilya mo yung kikitain mo eh. Bayad ka per ora. Ano ba naman yun? Tira ka na lang para gising ka. Kesa maraming maaksidente pagka hindi ka alerto. Wow. Eto ba ang gusto nyong bagong Pilipinas? Eto ba ang gusto nyong bansa? Eto ba ang gusto nyong liderato? Ewan ko sa inyo. Pero ako, ayoko. O, next po tayo. I don't want to talk about, I need to talk about what's happened here. At, Eto, tingnan nyo kung paano susolusyonan. Ano yung tanong patungkol sa flood control project nila? Tingnan nyo ang sagot ng presidente nyo. kita naman ninyo kung gaano kalaki ang naging sira sa infrastructure. At yun ang tinitignan namin, in-inspection namin. Tapos yung kabuhayan. At marami talagang ang laki na talaga ng tubig. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, naririnig ko. Maraming nagsasabi, nababasa niya sa dyaryo, naririnig mo. Saan? Sa mga kakampi niyong mainstream media? Na laging baliktad ang sinasabi? Hindi, ako'y nagtatanong lang. Yung nangyari sa KOJC, alam namin, nakikita namin sa loob eh. Anong balita nila baligtad? Anong sabi mo doon sa loob ng KOJC walang baril? Kita namin eh. Kahit si Torre alam niya may baril. Huwag nga tayong maglokohan. Ano yung nababasa mo na naman? Fake news? Sa radyo, television, nasa na mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang? Ano ka? Pasensya na po kasi ako talagang wala na akong tiwala sa pinagsasabi ng mama na ito, yung mga nababasa niya kung ano-ano. Ay, ewan ko sa inyo. Tignan ninyo ang statistic. May statistics pa siya. Yung Undoy, 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus. Halos doble ng Undoy. So sa kanya, 400 centimeters sa Undoy, sa kay Christine, 700 plus. So sa madaling salita, excuse. Wala tayong magagawa dyan. Oo, may flood control. Pero mas malakas pa to si Undoy. Numero nyo yan. Sa survey nga, tumataas kayo ni Martin. Can you imagine, Marcos? Si Martin, tumataas ang trust rating. Do you honestly believe that? Kayo mga Pilipino manunood nito, do you honestly believe that? Wow! Wow, ewan ko sa inyo. Kung may maniniwala pa doon. Diba? Numero niya, sige, 400. So, 700. So, mas malakas sa Undoy. Ewan ko kasi sa lugar ko, mararamdaman naman yung lakas ni Undoy at ni Christine. Mas malakas pa rin si Undoy. No? But in anyway, for discussion purposes, kahit ba lamang si Christine, sa dami yung flood control, yun na lang ang sasabihin mo? Magtiis tayo? Kasi wala tayong magagawa? Kaya yung flood control, ginawa natin para sa mga baha kagaya ng Undoy. Bago ito, kausapin nyo yung mga tao. Yung mga lugar na gumuho ang lupa, ngayon lang nangyari yan. Hindi pa nangyari sa buong buhay nila, sa buong kasaysayan. Ayan, ito excuse niya. Yung flood control, ginawa nila para sa katulad ni Undoy. Ibig sabihin, ang excuse niya, mas malakas si Christine, kahit itanong nyo po pa doon sa mga nasa lantanang baha, mas malakas daw si Christine. So, kaya ganyan na nangyari. Teka muna, Marcos. Before ito si
2015, nakadalawang bagyo na tayo. After ng SONA mo na pinagmalaki mo pa, na pinalakpakan pa ng mga kampon mo, anong nangyari? Baha din, di ba? Yung totoo. Baha din, di ba? Hindi lang naman to kay Christine eh. Okay, again, tanggapin natin. Halimbawa, kahit di ako naniniwala, for discussion purposes, mas malakas si Christine. Nakakailang bagyo na tayo, laging baha. After ng SONA mo. O ngayon, may susunod ulit na bagyo. Don't tell me, yung susunod na bagyo, mas malakas pa rin si Undoy? Ay, mas malakas na naman kay Undoy? Kaya tayo binabaha? Alam mo, yan ang problema sa atin. Maghihirap na lang tayo for excuses. Maghirap na lang tayo sa paghahanap ng solusyon. Yan ang leader eh. Alam mo ang totoong leader na nakilala namin kay PRRD? Ito pinagkaiba mo, Marcos. You blame others. You blame the storm. You blame others. You blame everyone except yourself. Si PRRD baligtad. Ako may kasalanan, ako ikulong nyo. Kasalanan ng iba, kasalanan ko. Ano mas gusto nyong leader? Yung ganitong puro excuses? O katulad ni Duterte. Akuin lahat. Kaya walang nangyayari. Alam mo eto. Tingnan nyo to sa isang tao. Sa isang tao, ang number one improvement is to accept reality. Yung pagkakamali, i-accept, and then solusyonan paano makakabawi. Never yung maghanap ng excuses, i-blame yung iba. Why? Yung attitude ni Marcos na ganito, yung lahat ng magkakaroon ng bagyo sa Pilipinas, babahain tayo. Why? Walang acceptance eh. Puro blame. Magtiis tayo mga Pilipino. Lahat ng bagyo natin, may baha. Ng mga lugar na yon na gumuho ang lupa dahil napakalaki ng tubig. Tapos yung mga nabaha, ganun din. Bumabaha siguro dati, pero hindi ganito kalaki. Nagbago talaga ang panahon. Kaya yung climate change na aming pinag-uusapan ay talagang naging nakikita na natin. Hindi na kailangan. Nagbago talaga ang panahon. Yung climate change. So wala na tayong gagawin, Marcos. Tiisin na lang. Tiisin natin. Tuwing may bagyo, humanda tayo na bahain yung ating bahay. Na bumaha ng putik dyan sa Bicol. Dahil ang sinasabi nila may quarry. Tiningnan mo ba yung issue na yon? Illegal quarry na yan? Yan ang sinasabi sa salita mo parang magtiis na lang kayo. Wala tayo, nagbabago panahon, wala tayong magagawa dyan. Para saan pa naging presidente ka, Marcos? Pambihira naman, no? Naglolokohan ata tayo dito eh. Sus. Hindi paliwanag dahil unfortunately, nararamdaman na talaga natin na sarili natin. Hindi na natin kailangan basahin pa yung mga report o study ng mga scientifico. Alam na natin kung gaano kabigat ang magiging epekto ng climate change. Kaya hindi bale basta tulong lang tayo ng tulong. Yan. Actually, yan ang problema nyo, Marcos. Di bale, tulong na lang tayo ng tulong. Yan ang style nyo eh. Hayaan nyo mahirap yung mga tao para may ayuda. Ganyan ang ginagawa ng pinsan mo si Martin eh. Walang masama sa pagtulong. Dapat talaga tumulong. Pero hindi pwede yung, wala tayong magagawa, basta tulong lang tayo ng, hindi pwedeng ganun. Sabi ko nga, prevention is better than cure. Dapat hindi nagbabaha. Dapat handa ka na, may flood control kayo, di ba? So bago magbagyo, naghahanda na kayo, Marcos. Hindi yung tulong na ayuda. Anong gusto mo ibigay sa aming mga Pilipino limos? Hindi namin kailangan ng limos. Ang kailangan namin, yung leadership mo, yung political will mo na solusyonan ang problema ng mga Pilipino. Hindi yung ayuda ninyo.
Hindi kami nanghihingi ng limos. Marcos naman, no? Maghanda na kayo. O ngayon, walang bagyo, maghanda kayo. Oo, sige. Wala akong problem. But also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang nang-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo. Yan, bubusisiin. Di ba? Pupusta ako, Marcos, hindi bubusisiin niya ng kamera. Hindi bubusisiin ng kamera yan. Kaya nga sabi ko dito, fairness lang. Diba? Anong pinaggagawa ng kampo ni Martin? Puro investigasyon patungkol sa Duterte. Anong problema natin ngayon? Ngayon, the immediate need, the immediate problem. Kasi bukas, pag bumagyo na naman, may mga ngamatay na naman. At sasabihin mo, wala tayong magagawa dyan. Yan ang dapat pinaghahandaan. Yan ang dapat binubusisi ng Kamara. Saan napupunta yung flood control project na pondo? Bakit ganito nangyayari? Kasi mangangamatay eh. Yan ang immediate. Yan ang emergency. Kayong Kamara ko, ano-ano pinag-aatupag ninyo eh. Kampi-kampi kayo dyan. Sige, pagtanggol nyo pa mga adik. Yung mga adik na nangre-rape. Yung mga adik na pumapatay ng magulang. Mga nangre-rape ng mga anak na minor de edad. Mga adik na nagnanakaw ng kabuhayang pinaghirapan ng mga tao. Ano kayo? Hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin. Wala pang ganito talaga, Marcos, na nangyari sa bansang Pilipinas. Wala. Yang nangyayari sa'yo? Wala pa kaming naging presidenteng nangyayari na ganyang katulad mo. Ganyang kahina. Kaya dapat maunawaan talaga ng tao, hindi lamang yung budget, kung ano yung science. What's the science? Follow the science. See what's happening. Lumabas sa bibig niya eh. Hindi lang yung budget. You follow the science. So, ibig sabihin, kukuha kayo ng budget, may budget kayo sa flood control, pero pagka hindi kaya, okay lang, hayaan mo na yung budget. Kasi hindi talaga natin kaya. So, kung hindi nyo kaya, wag na kayong budgetan yung flood na yan. Kasi alam mo, sisirain ka. Dalawa sisira sa bansang ito. Nasisingiling ka ng nature. Adik at baha. Kasi pag adik, hiningi ng taong bayan na ikaw ay magpa-drug test at hindi kayo nagpa-drug test, huli kayo dyan. Ganon din ang baha, hindi mo kayang itago yan. Hindi kayang itago ng gobyerno yan. Yan ang dalawang wag nyong aatiming magsinungaling. Dahil malalantad sa publiko yan. Mismo ang ulan ang maglalantad ng korupsyon dyan. Kung di manong merong mangyang korupsyon. Pero hindi mo masisisi ang taong bayan may korupsyon eh. Ita mo, ayaw mong pag-usapan yung budget dyan sa flood control. Ang gusto mo yung science. Kung hindi nyo lang kaya, eto lang ha, kung hindi rin kaya na flood control nyo, sayang ang bilyon ginagastos dyan araw-araw. Huwag nyo na tuluyan yung flood control. Total, ang sasabihin nyo, babahain din naman tayo. Itulong nyo na lang yan kung saan merong ikakaunlad ng ating industriya. Halimbawa, mga infrastructure. Kasi you're telling us, gumagastos kayo ng bilyon tapos wala din. Anong lokohan nangyayari sa bansang Pilipinas? Para saan yung flood control na yan kung wala din? Ayaw mong pabusisi ang budget. Tignan ninyo, hindi lamang dito. Nakita nyo ba yung nangyari sa Espanya? Nakita nyo ba yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar? Sa states, yung mga nangyayari. Ganyan din. Doon din sa Excuse me po. Ang daming lugar na hindi binabaha. Tayong Pilipinas,
naka-ready ka, may flood control ka pa, wala kang magawa. Mga lugar na yun, ngayon lang nangyari yan. Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay. Lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang design. So, babaguhin yung mga infrastructure. Okay, yan ang gusto niya eh. Wait. Babaguhin yung infrastructure. Tapos meron na namang bagyo mas malakas kay Undoy. Tapos wala na naman, baha na naman, may excuse ka na naman. So gumastos na naman ang Pilipino. I mean, can you give us result, not excuses? Or mag-implement muna ng moratorium sa mga development. Kasi yung isang reason bakit binabaha is yung mga development. Well, that's always been a problem, but it's not been as severe as it is now. And again, it's climate change. It's something that never happened Kasalanan mo, climate change. before. And it is something that we have to deal with. There's no other way. It's something that we have to deal with. It's something we have to deal with, no other way. No way pala eh. Balik nyo na lang yung pondo na ginagamit nyo sa flood control, tapos ang usapan. We have to be smarter. We have to be more technologically aware of what is available so that we can reduce the effects. And that is why pinaglaban natin yung Loss and Damage Board na dalhin dito sa Pilipinas dahil sana sila itutulong sa atin para ayusin lahat yan. Okay? Thank you. Asan yung EDCA mo? Hindi, kayo taong bayan. Tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayo dito? Nararamdaman nyo ba yung ginagawa nila sa lugar ninyo patungkol sa baha? Naramdaman nyo ba yung flood control na pinagbalaki nito nung SONA? Na nakailang bagyo na puro baha? Ginamit pang excuse si Christine? Before that, may problema na. Nakadalawang bagyo na bago si Christine, baha ng baha. Ewan ko sa inyo. Pero ako hindi ako papabudol sa ganito. Kaya nga hindi kami nabudol kahit sinabi ni BP Sara iboto nun eh. Ito, hindi kami naniwala. Kay PRRD kami naniwala. Ewan ko hindi po tayo naninisi dun sa mga nabudol. Pero ako po ay ginigising ko lang kayo. Kayo ba ay maniniwala pa sa taong ito? Nagtatanong lang. Next topic po tayo. Nasa atin po natin, Payola, nung siya po ay head ng HOPE o yung tinatawag natin ng procurement agency. So, yan po yung mga issues na unless hindi po nila maipapaliwanag ng maayos, po pwede po maging ground for impeachment. Ipapa-impeach na si BP Sara at may lookout bulletin na kay BP Sara. Nako, talagang first day. May nilabas nga si Attorney Trixie November 1. Nagtatrabaho ang Kamara para ano? Para gipitin ng Duterte. Ganyan sila katindi. Kabalik-balik. Anong topic nitong si Chua na ito? Si Sara. Impeachment ni Sara. Lookout bulletin para kay BP Sara. So, kung sakasakali nga po na ito nga po ay hindi masasagot, matutugunan po ng kampo ng Vice Presidente, ano po ang mga pwedeng mangyari sa inyo pong ginagawang pagdinig sa usapin po ng termination po ng hearing and eventually po coming up with a committee report? Pagka hindi po nila ito may re-rebut, magsasubmit. Well, number one kasi we have to be reminded na ito nga pong ginagawa natin is in aid of legislation. Siyempre magpo-propose po kami ng mga batas na sa amin pong nakikita. Pangalawa po, yung mga recommendation po, pagaya po ng ganito po. Pero ito po ay isasubmit pa po. Kung itutuloy po ito sa impeachment, ito po isasumiti pa sa Committee on Justice. Dahil yun po talaga yung committee na magtatalakay po para po sa impeachment proceeding. Pero yan na po ang kampo ni Martin. Yan ang inaasikaso nila, impeachment.
hindi man sila nag-bother para imbestigahan itong flood control project. Hindi. Hindi man lang nila imbestigahan yung mga nag-a-addict na mga opisyal. Di ba? It is very obvious. This is a political harassment. O, naniniwala nga ako nung sinabi ni BP Sara na may hawak lang ng budget ng buong Pilipinas, ha? Again, buong Pilipinas, may mga kumakalat pa nga na may problema na tayo sa baha, nagsibili pa ng eroplano itong mga hinayupak na ito. Di umano. Pero yan ang sabi ni BP Sara, pera ng buong bayan, hawak. Buong Pilipinas, hawak nito si Tamba at saka nitong si itong si Saldico. Kaya ganito gumalaw ang kamara eh. Sara ng Sara, Sara ng Sara. As we all know, sa tatlong pamamaraan po ng impeachment proceeding sa Kamara, ang isa po sa mga paraan dyan ay meron pong verified complaint na manggagaling sa sinuman pong mga mamamayan na susuportahan po o i-endorso ng isang kongresista o mismong isang kongresista. Tama po. Opo. Kayo ho mismo, Congressman Joel, ay nasa inyo bang kaisipan o damdamin na kayo mismo ho ang maghain ng verified complaint concerning po dito sa binabanggit yung impeachable offense na ay nagawa ng Vice Presidente? Ikaw ba maghain? Well, ito po pag-uusapan po namin ng committee. Ako po ay chairman lamang. Siyempre, at the end of the day, magiging consensus po to ng committee. So if ever natakot ka bigla? po, pwede naman po itong resolution namin maging basihan para po dito sa impeachment complaint. Opo. Yung pong balita ngayon, ito po headline ng Philippine Star, no? Kayo po ay humihikayan sa DOJ na ilagay po sa lookout bulletin ang 7 opisyal ng OVP, sir? Tama po kayo. Sige po. Ito po kasing lookout bulletin ay para po ma-determine at siyempre ma-monitor po natin ito pong mga iniimbitahan po natin kasi may mga balita po kami. Yung iba po parang gusto na pong lumabas ng ating bansa. So ito naman pong lookout dahil wala naman po silang kaso pa. So wala naman po tayo magiging hold departure order. Okay, hindi hold departure, lookout. Sa madaling salita, bantayan nyo kung magsisisilabas yung mga yan. Ako kasi ang datingan sa akin pagka mga lookout na yan. Political harassment yan eh. Kaiba po kasi na itong lookout bulletin. Ito pong lookout bulletin, para po ma-determine muna, baka yung iba po sa kanila may mga warrant of arrest, at least, ito po magiging basis para hindi po sila ma-hold po sila. Pangalawa po, makita rin po yung magiging itinerary nila. But talagang babantayan nila yung mga galawan itong mga nasa committee ni BP Sara. Having said that, kung wala naman po sila mga warrant of arrest, well, I have to admit, wala naman po tayong magiging basis para sila po ay may mapigil sa pag-alis po nila. So, anong purpose? Ang tanong dyan, anong purpose? Ba't may lookout bulletin? Diba? I mean, sasabi mo para yung totoong purpose. Sa akin, na nakikita ko lang totoong purpose yan, para maharas itong mga ito. Kung mabantayan ninyo kung saan ang mga aktibidades, kung saan sila pupunta, tapos pagka na-monitor ninyo, may mga gagawin kayong, alam mo na, panggigipit, di ba? Na, syempre, kayo mismo inamin ninyo. Hindi nyo sila mapipigil kung wala naman, di ba? So what's the purpose? Wala lang. Makasar lang. Opo. Pero sa ngayon po, ano ho ba ang estado nitong mga taong ito na opisyal ng OVP na hindi nasipot po sa inyong mga imbitasyon sa usapin po ng imbitasyon? So na ho ba ang nai-issue po ng komite at meron ba din ho bang posibilidad na gaya po ng ginagawa sa Quadcom na meron na pong mga arestong gustong mangyari? Noong nakaraan po, nag-issue na po kami ng subpoena at kasabay po nito yung lookout. Ito po ay minanifest po through emotion ng isa sa mga kongresista. Kaya po, ito po yung basihan po natin ng lookout bulletin. Lahat po sila binigyan na po natin ng subpoena at kung sa susunod po na hearing, bukas po, ay hindi po sila umattend.
po pwede po yung mga kongresista, yung mga miyembro po ng committee ay po pwede po silang ipasight into contempt. Opo. Sige po. So, Congressman Joel, balikan ko lang po itong itong nga pong posibilidad ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa ngayon po kasi nagbabalik session po kayo and you only have until December 20. Pagkatapos po noon, ang balik po ninyo ay Enero at 13 at ang inyo pong mahaba na pong break for the campaign period and election ay February 7. Ano po yung last day ninyo? Sa inyo bang palagay ngayon, materially, do we have the material time to be able to go on with the impeachment process in the lower house? Oh, yung impeachment, kung aabot pa, yan ang punto dyan. Kung aabot pa ngayong bago magpasko. Well, yung nga po yung nabanggit ko kanina na ito talaga tatalakayin pa po namin ng mga miyembro. Baka mamaya exercise in futility na rin po dahil unang-una po wala na rin po tayong panahon. So, lahat po yan babalansehin po namin at pag-aaralan. Babalansin nila pag-aaralan kung lulusot. Kung magkakaroon sila ng support. So, tanungin mo, Congressman. Kamusta ang Pasko mo? Ha? Mananalo ba tayo? Ka-impeach ba natin si Sara? No, next, Congressman. Kamusta Pasko? Ano ba? I-impeach ba natin si VP Sara? Ikaw, Congressman. Saan ka magpapasko? I-impeach ba natin si VP Sara? Ganon. Hindi tinatansya pa. Ha? Kung magmumukha silang tanga o hindi. At makakaasa po kayo kung ano man po maging rekomendado ng ating mga kasama sa committee. Ito lang masasabi ko. Sige, go. We are ready. We are ready to protect VP Sara. Kasi tandaan natin, hinalal po ng bansang Pilipinas si VP Sara with 32 million votes. Mas marami pa kay Marcos. Ang issue nyo lang yung confidential funds. Natakot naman kayong imbestigahan si Marcos. I mean, this is obviously bias. This is obviously political in nature. Kung ako tatanungin ninyo, wag na nga tayong maglokohan. Ha? I mean, kanya-kanya tayong opinion, pero kayo, maniniwala ba kayo na this is para sa bansa yung pinag-iimbestigahan nila ang confidential funds ni VP Sara? Kasi kung yan ay para sa bansa, dapat imbestigahan mo rin. Itong si Marcos, yung confidential funds niya mas mataas, I'm sure. Itong si Martin, yan sa kamera kayo mismo. Imbestigahan ninyo saan napupunta ang pera ng taong bayan, itong flood control project. Ipagbibigay alam din po namin ito sa inyo. Opo. Pero sir, gaya din po ng inyo pong ng inyo pong diyan yung graph po ninyo sa impeachment proceedings sa Kamara, may pangatlong paraan po naman para maihain at mabilis pong maaksyonan ng Kamara ang impeachment complaint. Ito nga po yung pangatlo na dediretso na ito po yung 1/3 po na pirma na kakailanganin po lamang sa isang verified complaint. What do you think of that process being utilized by the members of the House na gusto hong pa-impeach ng Vice Presidente? Lahat po yan i-consider po namin at pag-aaralan. Dahil siyempre, marami rin po mga legal expert na nagsasabi na po pwede rin naman po na outright, sampahan na lang po ng kaso sa court dahil being the Vice President, wala po siyang presidential immunity. So lahat po yan, pag-aaralan po natin. At So sa madaling salita, sabi ni Ted, 1/3 pwede na nilang i-impeach si VP Sara. 1/3 votes of yung Kamara, yung kampo ni Martin. Diba? So, pero sabi nito si Chua, pwede rin naman sampahan ng kaso pag-uusapan nila. Ako'y naniniwala, talagang pag-uusapan nila dito. Handa na sila talaga siraan ng Duterte, especially VP Sara kasi siya talaga magiging president sa 2028. Yan na po talaga yan. Ako tingin ko pag-uusapan nila dito kung ito ba ay magbabackfire o hindi. Kasi tandaan natin, nung pinatawag ng Senado si PRRD, na imbis na ipahiya si PRRD, lalong minahal ng taong bayan si PRRD ngayon. Titingnan nila kung meron silang support ng taong bayan. Kasi kung pinilit nila yung impeachment at ayaw ng taong bayan, baka babaliktad, mag-backfire, mag-boomerang sa kanila.
lalo silang masira sa taong bayan. Yung sinisiraan nila, lalong tumataas, lalong minamahal ng taong bayan. Yan lang pag-uusapan. Kung meron silang support dun sa kanilang kanya-kanyang lugar, tandaan yung mga congressman yan, kanya-kanyang distrito. Yan ang gapangan dyan. O ano, tingin nyo ba dyan sa lugar nyo, mahal pa rin siyang mga Duterte? Ganyan ang gapangan dyan. Aalamin ang lakas ng mga DDS. So, sige lang, impeach nyo. Ako nga, maganda nga yan Nang magkaalaman na tayo, nang matapos na itong problema natin. Nang magising na talaga ng tunay ang mga Duterte. We will know. But don't forget this. Yung 32 million ni BP Sara na boto, mas dumadami pa ngayon. At yung 31 million na boto ni Marcos, kumukonti. Why? Kasi maraming bumoto kay Marcos ay talagang gusto ang Duterte. Sinuportahan lang si Marcos. Second, dahil sa nangyayari ngayon sa baha-baha, lalong nababawasan yung 31 million. Baka kalahati na lang yan. So baka ang supporter ni BP Sara ay nasa 40 million na, si Marcos nasa mga 15 million na lang or 16. Half. Isipin yung mabuti. Pero kaming mga tunay na Duterte supporters, dahil alam namin sila ang sumugpo talaga sa mga adik, handa kami. Naka-ready lang kami. Magbabantay lang kami na maisakatuparan ang naayon sa batas. Hindi yung mga abusadong mga politiko. Huwag pong kakalimutan, doon sa mga hindi ko pa po subscribe po kayo kay Coach Oli, na kung saan ang bida ay ang balita. God bless everyone. See you again.